Hey mga ka-chalkmates, kamusta naman kayo dyan? Still surviving or barely thriving? Kasi kung isa ka sa mga teachers na parang may built-in eye bags since June, this episode is for you. Pag-usapan natin ngayon ang isa sa mga pinaka-importanting subject pero walang code sa DepEd Memo, ang pag-aalaga sa sarili. Yup, teacher ka nga pero tao ka pa rin. Welcome back to the Real Talk podcast where there are no erasers, just real talk. I'm your teacher bestie, Michi, and if this is your first time listening, welcome to our virtual faculty room kung saan walang paasa na memo at sure akong may kape. So grab your coffee na, chikahan na tayo. Last episode, we talked about launching this show and finding your voice as an educator. Pero ngayon, let's talk about keeping that voice alive. Gusto nating mabuhay yan, di ba? Kasi paano mo nga naman mamahalin ang pagtuturo kung lagi kang pagod, ubos, at drained, di ba? Ano pang maibibigay mo sa mga students mo kung ubos ka na? So let's get real, teachers. Here are some ways to take care of yourself as a teacher kasi hindi ka robot, hindi ka zombie, at lalong hindi ka genie. Okay? Siyempre, una na dyan, magpahinga ka. Hindi mo kailangan tapusin lahat ngayon. Alam ko, mga teacher tayo, sanay tayo sa multitasking na ganyan. Tipong nag-webinar ka, nagpiprint ka pa ng mga materials, sabay nag-check ka ng papers, tapos nag-reply ka pa sa mga GC ng mga students at parents. Nako, nahig mo pa call center agent sa queuing, girl. Pero seriously, pahinga is not a sign of weakness. Hindi mo kailangan tapusin lahat ng forms, ng lesson plans, at modules sa isang upuan. Minsan ang pinakamatinding act of productivity ay ang pagpapahinga. Okay? Kasi kung ikaw mismo ubus na, anong energy ang matitira para sa mga estudyante mo sa susunod na mga araw or para sa pamilya mo? Tsaka kapag may proper resting ka, mas marami kang matatapos at matatapos mo ng tama. Naalala ko dati sa sobrang pagod ko, ang dami ko nang nagagawang mali talaga sa forms or sa kung anong task man yung ginagawa ko. Na-experience yun na ba yun? Yung sobrang pagod ka, nagkakamali-mali ka na. So natutunan ko na kapag ganun ako, it's a sign for me to stop na or like take a pause or take a break and rest. Tas come back ulit. Remember this, teachers ha, the world will not end if you sleep early. Okay, hindi masisira at matatapos ang mundo kung matutulog ka ng maaga or magpapahinga ka. Pero baka ikaw ang mag-collapse kung lagi kang nagpupuyat or hindi ka nagpapahinga. Tagapagbantay ka ba ng mundo, ha? Kaya sige na, i-close mo na yung laptop mo, take that nap, at mag-alarm. Huwag kang mag-guilty, okay? Hindi ka machine, teacher ka. Okay, pinapaalala ko lang, tao ka, limited ka lang din, kailangan mo ng pahinga. Ngayon, habang nagpapahinga ka na, may isa pang importanteng bagay tayo na dapat natin talagang pinafocus or binibigyan din ng attention sa buhay, no? Kasi minsan, kahit nagpapahinga ka, may nagno-notif pa dyan talaga sa phone mo at hindi mo mapigilang hindi tignan, no? So, set boundaries. Hindi lahat ng GC ay emergency. At ito na nga, the infamous teachers group chats. Good evening po, ma'am, sir. Can we submit this form tomorrow? 11:47 p.m. Nakaka-receive ka ng ganun. Mga teachers, paalala lang, unseen is not a sin. Unseen messages doesn't mean may kasalanan ka ha. Baka nakakalimutan mo. Oras ng pahinga. Hanggang 5 p.m. lang talaga dapat ang trabaho. Diba, bigyan mo ng time yung sarili mo magpahinga. Hindi naman bayad yung mga ganyan eh. So set your boundaries. Hindi mo kailangan sumagot sa lahat ng oras. May oras para sa trabaho, may oras para sa pamilya, at lalong may oras para sa sarili mo. At kung minsan, kailangan mo ring ipaalam sa sarili mo na okay lang mag-silent mode. Okay lang. Karapatan mong mag-silent mode. Okay lang yan. Kasi kung hindi mo ililimit ang access ng ibang tao sa'yo, mauubos ka talaga. So next time na may nag-message na late, smile ka lang at sabihin mo sa isip mo, tomorrow na yan, the future me will handle that. O, diba? Bakit may isipin ngayon? Tapos na yung trabaho ngayong araw Bukas na yan, di ba? So habang pinapractice mo yung boundaries mo, let's move on to something equally important. Kasi minsan, kahit okay ang boundaries, nakakalimutan naman natin i-appreciate or mag-appreciate ng sarili. Which is our point number 3. Celebrate the small wins.
tipong napabasa mo sa estudyante mo ang isang chapter ng Noli Me Tangere, natapos yung discussion nyo sa mat ng payapa, sobrang active ng klase sa topic nyo today, nakaabot ka sa Friday nang hindi ka sumasabog sa faculty room o hindi ka umiiyak, 'di ba? Nobel Peace Prize 'yon, bestie. Palakpakan natin ang ating mga sarili para doon, di ba? Teachers are so used to doing more, and more. Pero nakakalimutan natin magpasalamat ng mga kaunti sa mga bagay na maliliit, di ba? Or mga maliliit na bagay na nagagawa natin. Nakakalimutan natin yon, maging grateful sa mga yon. Kasi nga, yung mga konting yon, pinaghirapan mo rin naman yan eh. Habang nilalaban mo yung lesson plan mo, yung traffic, yung ingay ng 40 plus na bata sa isang classroom. So, wag nating maliitin yung mga konting yun, di ba? I-celebrate pa rin natin yan. Remember, every effort counts. So, don't wait for recognition. Like, celebrate small victories. Okay lang yan, girls. Okay lang yan, mga mom, sir. Whether it's finishing checking one pile of test paper or surviving another faculty meeting without crying, you deserve to pat yourself on the back and say to yourself na kinaya mo, self. Congrats! Thank you for not giving up. Kaya natin to, di ba? Pero syempre, hindi lang natatapos sa pag-celebrate. Dapat, may mga tamang tao kang kasama kasi minsan, kung mali ang crowd mo, imbes na self-care, nagiging stress care. Tama ba? Agree ba kayo doon? Kaya surround yourself with positive people, which is our next point. Teachers know this energy is contagious. Kung araw-araw kang nakikinig sa reklamo sa faculty, baka pati ikaw nagreklamo na rin kahit okay ka naman talaga. So, hanapin mo yung mga kaibigan mo sa school na may mga good vibes. Yung mga tipong nag-cheer talaga sa'yo kapag napasa mo yung LDM mo or nagsisend ng meme sa group chat para lang tumawa ka or like kinakamusta ka. Yun, lapitan mo yung mga ganong tao. Like, make them closer. Alagaan mo yung mga ganong tao kasi yun yung tutulong sa'yo para mo survive mo yung taon eh. And ako, I remember, I discovered na isa pala akong Olaf. Alam niyo yun, I love warm hugs. So, minsan kapag hinang-hina na ako sa pagiging buhay guro, hinahanap ko talaga yung mga teacher friends ko sa school na masarap yumakap. Yung ramdam mo yung comfort nila when they hug you, yung ganon. Super grateful ako doon. Anyway, hindi mo kailangan dagdag toxic energy sa life. You need people who will recharge you and not drain you. So, dapat aware tayo dun, no? Kasi minsan, binabaliwala lang natin yung mga taong nakapalibot sa atin. So, minsan di natin napapansin. Imbis na nakakadagdag sila, nakakaambag sila sa buhay mo, nakakabawas pa pala sila, diba? And if you can't find that person in your workplace, maybe, just a thought lang naman, baka ikaw na yun. Maybe you can be that person. Kasi minsan, ikaw din palang inspirasyon ng ibang tao, hindi mo lang alam. At kung napapalibutan ka na ng mga good vibes, ito na ang last at pinaka-importante talaga sa lahat. Kasi kahit gaano ka dedicated sa teaching, kailangan mo pa rin maalala na may buhay ka beyond the classroom. Which is our last point. Do something outside teaching. Hindi mo kailangan mag-teacher duty 24/7. Pwede kang magtanim, mag-vlog, mag-karaoke, maglaro ng Mobile Legends, or just sit and binge watch your favorite K-drama. Maraming pwedeng gawin, teachers, no? Alam kong marami kayong gustong gawin nyo na. Minsan kasi ang burnout nangyayari hindi dahil sa trabaho mismo kundi dahil nakakalimutan mo may ibang identity ka bukod sa pagiging guro. Like, it's normal to wear multiple hats, pero alam dapat natin kung kailan natin sila sinusuot or ginagamit. So, go out, explore, live your life outside lesson plans. Kasi the more you take care of that person behind that teacher, the more you love teaching again. Wow! Teka lang, parang kailangan ko itong sabihin sa sarili ko, no? Ang magiging guro ay hindi lang trabaho, it's a mission. Pero kahit may mission ka, give yourself permission to rest, to breathe, to just be you. Maybe it's not about leaving the system yet. Baka kaya pa. Maybe it's not about sukuan na ang trabahong to. Maybe it's just finding yourself again within it. Kasi kapag inaalagaan mo yung sarili mo, mas kaya mo magbigay ng pagmamahal sa mga batang umaasa sa'yo araw-araw. Tama ba? At dito na, nagtatapos ang ating episode, mga ka-chalkmates. Thanks again for tuning in. If this episode reminded you to pause, breathe, or simply take care of yourself, share it sa mga co-teachers mo. Malay mo, yun pala yung self-care reminder na kailangan nila ngayon. At kung kailangan nyo ng kausap, pwede naman ako i-chat sa ating mga social media. And I'll try my best to
give you encouragement na magpatuloy pa, hindi lang sa work but in life in general. So don't forget to subscribe, follow, and share this podcast. Until next time, I'm your teacher bestie, Michi, reminding you, teacher, uso po ang pahinga. So pahinga well. Bye!